Humanda kayong lahat. No more nonchalant acting. Go! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bagong karakter na naman nga ang papasok sa Abot Kamay na Pangarap. Sino kaya at ano kaya ang pakay nito sa Apex? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Dahil nga sa ginawang gulo at paninira ni Madam Chantal at ang alalay nito na si Daphne ay tuluyan nang nasira ang relasyon ng dalawang peking magkapatid na si Annalyn at si Zoe. Tuluyan nang nagalit si Zoe kay Annalyn sa pag-aakala nga na si Annalyn talaga ang nagpakalat at nanira dito kay Zoe sa Apex. Ni hindi nga naisip nitong si Zoe na baka pakana nga ito ng lola Chantal niya dahil malaki nga ang galit nitong si Madam Chantal kay Annalyn dahil sa paghihiganti nito sa pamilya Tanyag kasama na si Annalyn dahil si Annalyn ang buhay na ebidensya ng pagtataksil ni Robert sa anak niyang si Moira. Naging sarado nga ang utak ni Zoe na pakinggan si Annalyn dahil alam naman niya sa sarili niya na pinaplastik niya lang nga itong si Annalyn at wala siyang pake kung magkagalit man silang dalawa. Dahil mas pinaniniwalaan ni Zoe ang ibang tao kesa kay Annalyn kahit ilang beses na nga niya napatunayan na mabait talagang tao si Annalyn at hindi siya nito ilalaglag at hindi sisirain ni Annalyn ang tiwala ng kahit na sinong tao. Sa pag-aakala ni Madam Chantal na sa ginawa niyang plano kay Annalyn na palabasin na siya ang nagpakalat ay babait at aamo na sa kanya itong si Zoe. Pero laking pagkakamali nga ni Madam Chantal yun dahil imbis nga na lumapit ito sa kanya ay mas lalo pa nga itong nagalit. Pinaglalait siya nitong si Zoe na halos hindi na makayanan ni Madam Chantal ang mga pinagsasabi ni Zoe dahil kilala naman nga natin itong si Madam Chantal na kahit matanda na nga ay gandang-ganda pa din nga sa sarili niya. Kaya naman ang sabihan siya ni Zoe na a wolf, a very old wolf, ay natameme siya at walang naisagot kay Zoe. Samantala, ito nga si Daphne ay todo sip-sip dito kay Madam Chantal. Pinaganda niya ang mood ni Madam Chantal sa pamamagitan nga ng pagsabi dito na wag nang intindihin ang sinabi ni Zoe. At least nga daw ay successful ang mga plano nila. Binayaran ni Madam Chantal ng malaking halaga si Daphne. Kaya naman ginagawa ni Daphne ang lahat para maging satisfied si Madam Chantal sa pagiging alipin niya dito. Kaya naman nagkaroon nga ng kakampi itong si Madam Chantal kahit na nga pinagtatabuyan pa siya ni Zoe at ayaw ni Zoe na mapalapit sa kanya. Samantala, napauwi nga ng Deora sa Maynila si Dax matapos ngang utusan nito ni Risa na umuwi ng probinsya. Si Dax para lumayo kay Zoe ay agad din naman niyang binawi dahil utos na din nga ni Zoe dahil kailangan malaman ni Dax na magkakapamilya na silang dalawa ni Zoe at kailangan niyang panindigan si Zoe. Kahit ayaw nga ni Nerissa dito kay Dax, wala na nga siyang magagawa dahil nakabuo na nga ang dalawa at hindi na niya pwede pang tutulan. Pero kahit ganun nga ay dapat wala ngang makaalam ng relasyon nilang dalawa ni Zoe dahil malilintikan silang dalawa. Habang nag-uusap sa parking lot ang dalawang lalaki na nagtatrabaho sa Apex, nakarating nga din ang balita sa kanila na buntis nga si Zoe at nagtataka nga sila kung paano at ano ang nangyari kung paano mabuntis itong si Zoe nang walang boyfriend. Nagtataka sila dahil kung may boyfriend nga daw itong si Zoe ay paniguradong sasabihin niya ito sa daddy niya pero wala daw talagang pinakilala si Zoe. Nakumbinsi nga ang dalawang boy na totoo ang chismis na buntis si Zoe dahil sa ebidensya na nakita nila. Habang nag-uusap nga ang dalawa, pinapakinggan at pinagmamasdan lang sila ni Dax kung ano nga ang pinagkukwentuhan nito tungkol kay Zoe dahil narinig niya nga ang pangalan ni Zoe at nagtataka si Dax kung bakit parang bigla-bigla sila sa pinag-uusapan nila at hindi makapaniwala. Pag-alis nga ng dalawang nag-uusap, umeksena naman itong si Dax. Siya naman ang pumulot ng papel sa basurahan para basahin ang pinagchichismisan ng dalawang lalaki.
Laking gulat nga at nagimbal itong si Dax nang makita niya nga ang pangalan ni Zoe at na mabasa niya nga na buntis nga ito. Nanlaki nga ang mga mata ni Dax dahil hindi siya makapaniwala na mabubuntis si Zoe sa sandali lang nilang magkasama at hindi sila laging nagkikita nito. Kaya naman matataranta si Dax at gagawa ng paraan para makausap at makumpronta itong si Zoe kung talagang buntis na nga ito. Samantala, pinagpipilitan pa din nga ni RJ na paaminin si Zoe kung sino ang tatay ng pinagbubuntis niya dahil kailangan daw ni Zoe ng karamay at katulong para maalagaan siya ng mabuti. Hindi naman alam ni Zoe ang gagawin at sasabihin niya kay RJ. Kaya naman minabuti nito na umiwas na lang sa mga tanong nitong si RJ. Pero sadyang desidido nga itong si RJ sa gusto niya ngang makilala ang pagiging ama ng anak ni Zoe dahil duty nga daw nitong si RJ na malaman at alamin kung sino ang boyfriend ni Zoe na magiging tatay pa nga daw ng anak nitong si Zoe. Kaya naman pinagpipilitan nitong si RJ na malaman kung sino at ano talaga ang pangalan ng boyfriend nitong si Zoe dahil hindi daw titigil itong si RJ hanggat hindi niya nalalaman kung sino ang magiging asawa ng anak niyang si Zoe. Dito nga ay naiinis na nga itong si Zoe dahil kahit kailan nga ay hindi niya pwedeng sabihin na si Dax ang magiging tatay ng anak niya dahil isa nga itong kriminal. Samantala, pagkatapos paaminin ni RJ si Zoe, pinuntahan niya si Giselle. Sinabi niya dito ang napag-usapan nilang dalawa ni Zoe na ayaw daw umamin ni Zoe kung sino talaga ang tatay ng pinagbubuntis niya. Kaya naman, nag-conclude nga itong si Giselle na baka kriminal ang boyfriend ni Zoe kaya natatakot ito na ipakilala kay RJ dahil sa natatakot ito na baka ipakulong si Dax at husgahan siya ng maraming tao. Dahil kriminal nga talaga si Dax at maraming record sa mga pulis ng mga kahayupan na pinaggagawa nito nang makipagsabuatan siya dito kay Moira. Samantala, sa Apex, pagpasok nga ni Zoe sa Apex, inabangan siya ni Annalyn. Pilit naman iniiwasan ni Zoe si Annalyn dahil naiinis pa rin ito dito dahil sa pag-aakala na si Annalyn talaga ang nagtraidor sa kanya. Pilit naman kinakausap nitong si Annalyn si Zoe dahil gustong-gusto niya nga itong makausap at makapagpaliwanag pa. Napansin ni Annalyn ang pasa sa braso ni Zoe pag-iwas nito. Kaya naman na-curious at nagalit itong si Annalyn. Tinanong niya si Zoe kung bakit ito may pasa sa braso at kung sino ang gumawa kay Zoe nun. Sino nga kaya ang may gawa kay Zoe ng pasa sa braso niya? Bakit nagkapasa si Zoe? Sino nga ba ang babaeng papasok ulit at e-eksena sa abot kamay na pangarap? Isa kaya siyang kakampi o kalaban na naman ng ating mga bida? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!